umangal na nga po ang isang congressman sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil itong si Representative Briones ng AGA Party List ay hindi nagustuhan itong nilabas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na Administrative Order number 20 na naglalayong padaliin ang pag-angkat ng mga produktong agrikultura. At the same time, tatanggalin ang non-barrier tariffs para makontrol umano ang inflation at ang pagtaas ng bilihin sa ating bansa. Actually, hindi lang po itong AGA Party List congressman ang umangal, pati na rin po ang Federation of Free Farmers. Dahil ayon sa kanila, hindi umano ito ang solusyon o baka mas magdulot pa ng smuggling sa halip na dapat daw ay tutukan ang domestic na bintahan at labanan ang manipulasyon ng presyo sa merkado. Ngayon mga kababayan po natin, bakit naglalabas ng mga ganitong utos ang ating presidente? Bakit ganun lang kabilis maglabas ng mga ganitong klaseng utos ang ating presidente? Hindi niya ba kinukonsidera na maapektuhan ang local farmers po natin? Kahit anong ganda ng batas natin gawin, hanggat merong orders, cartel, smuggler, profiteers, mababaliwala po natin. Yung bang mga farmers na lubang maapektuhan ito, na-consulta natin. Kasi hindi natin alam kung kailan na-expiration na administrative order na ito or executive order. At alam natin ang mapakalaking nakaka-apekto yung unlimited importation. Ito ginawa natin from Boston to... So, grabe naman kasi ang utos na ito, na kababayan po natin. Unlimited importation at the same time, tinanggal pa ang mga non-barrier tariffs, di ba? Para makontrol daw ang inflation. So, ito po ay inilabas noong nakaraang April pa, kung hindi ako nagkakamali. So, ibig sabihin ay epektibo ito, kumbaga tumatakbo na po itong EO20 mga kababayan. May nangyari ba na pagbaba ng mga pangunahing bilihin sa ating bansa? Bumaba ba ang presyo sa mga merkado natin, lalo na sa produktong agrikultura, which is nakapag-import na pala itong ating pamahalaan? Ano nangyari mga kababayan? To traders, to market, parang ginawa ninyo ng supply chain na makarating kagad sa ating mga consumer. Hindi nga natin ginawa ito sa ating mga local farmers. How much more pa dito sa mga importer? So, nakonsulta ba natin ang ating mga magsaka dito? Kailangan ng magbibigas, katulad ni John Dico, ang ating isa sa resource speaker, sobrang importation ng bigas. Pero maling timing ng pagdating ng bigas. Nangyari sa sibuyas, nangyari sa manok. And then, yun pa rin ang ating gagawing policy. Walang consultation sa ating mga farmers. Pinasang nitong EO20. Ang bilis, pagdating sa gusto, may araw. Kailangan lumabas ka agad. Grabe So talagang minamadali ang pagpasok ng mga produktong agrikultura sa ating bansa, itong EO20. Pero wala naman tayong naramdaman na nakatulong po ito. Kung tutusin, parang wala ngang announcement para sa mga publiko para malaman na mayroon na palang tumatakbo na EO20 ay yung pagpapadali ng mga importation. Kung alam sana natin, pwede natin questionin ang ating gobyerno kung bakit hindi naman bumababa ang presyo ng pangunahing bilihin samantala mayroon na palang inilabas na utos itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na Executive number 20. Anyway, ano nga ba itong Executive number 20? Ang nakalagay kasi dito, further streamlining administrative procedure and policies and removing non-tariffs barriers. Ito ang sinasabi ko para bumaba daw ang inflation on the importation of agricultural product. So ito po ang EO20 ay pag-uutos na paluwagan at pabilisin ang pag-import ng mga produktong pang-agrikultura. So ang kawawa po dito kapag bumaha na naman ang import sa ating bansa ay ang mga local farmers natin. Kasi minsan mas mura pa ang bili ng import kaysa presyuhan po ng mga local product natin pang-agrikultura. Ang nakalagay pa dito, whereas Section 2 of Republic Act RA 7581 or the Price Act as amended declared it's a policy of the state to develop, adopt, and promulgate measures
to stabilize prices of basic necessities and prime commodities. Pero wala naman po tayong naramdaman na pagbagsak ng mga presyo. Bagkus ay tumataas pa. So parang useless lang pala kung tutuusin itong EO20 na pinalabas ni Bongbong Marcos. Apply ng import permit o SPIC, mayroong alam. Pag hindi mo na-approve within that specific period, proceed at ako. Hanggang sa market, meron kayong nilagay dito. Ito yung gusto matagal na pinaglalaban ng mga importer. Sino ba nag-drop dito? Kaya ngayon tayo napakamahal ng bilihin. Dahil diyan sa inyong policy na unlimited importation, once na nakakaroon ng kakulangan, once na tumataas ng kaunti yung presyo, maraming way. Nag-hearing sa trade in industry, ang disparity ng farm gate price at saka ng retail price, napakalaki. Merong 200%. Ibig sabihin, 100%. Kung ang farm gate price ay 50, ang retail price ay more than 100. Even sa pork, sa chicken, gano'n na nangyayari. Bakit pag tumaas, ang sinisisi niyo para bang farmer? Pwede naman tingnan yung traders, yung retailers. Sino ba nagsasamantala? Kahit anong ganda ng batas natin gawin, hanggat merong orders, cartel, smuggler, profiteer, mababaliwala po natin. Kahit Mga kababayan po natin, grabe, napakatalamak talaga itong corruption or kasindikatuhan ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Narinig po natin galing kay Congressman Briones na kahit gaano pa kaganda ang batas na ginagawa, kung talamak pa rin ang smuggler, which is may mga lumalabas kasi na pamilya ng nasa Malacanang ay gumagawa ng smuggling at gumagawa ng hoarding, mga kababayan po natin. At kung totoo man ito, na pati kanilang kaibigan ay mga smuggler at hoarder na rin, totoong walang mangyari sa ating bansa. Dahil sila yung nagpapatupad ng batas para luwagan ang importasyon ng produktong pang-agrikultura, kung sila lang din pala ang gumagawa ng pag-hoarding at pag-smuggling, anong mangyayari? Mukhang nilalaro lang nila yung mga produkto sa ating bansa. Mukhang nilalaro lang nila yung presyuhan sa merkado. So anong kawawa? Tayo po ng mga ordinaryong Pilipino. Dahil wala namang pagbaba o paggalaw, pababa ng presyo ng pangunahing bilihin. Ngayon, bigas, karne, importation o kahit mga isda ay masyado ng mataas. So, paano po tayo makabawi nito, mga kababayan po natin? May ginagawa bang aksyon, solid, konkreto na solusyon ng ating gobyerno para maibaba ang mga pangunahing bilihin? Kaya mo, mga congressman ay umaangal na rin sa utos ng ating presidente. So, ano po ang inyong mga komento dito, mga kababayan? So, comment na po sa ating comment section.